Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Binabati ko kayong lahat sa pangalan, higit sa lahat ng pangalan, sa pangalan ni Kristo na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. I want to talk about the identity of Jesus Christ mga kapatid. I think it is not just a minor point mga kapatid, but it is essential. It is really essential for our salvation. As we know that there are so many religions around the world with different views and different understanding about the identity of Jesus Christ. Maraming nagsasabi na si Kristo ay tao lang, he is just a mere man, a prophet of God, but he is not more than a prophet. Mayroon namang nagsasabi na si Kristo ay Panginoon pero hindi siya Diyos. Mayroon namang nagsasabing si Kristo ay Diyos na makapangyarihan pero hindi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroon namang nagsasabing si Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi siya ang nag-iisang Diyos sapagkat ang Diyos po daw ay nahati sa tatlong mga persona na parihong mga Diyos. Ito ay si God the Father, si God the Son, at si God the Holy Spirit. At itong tatlo daw mga persona mga kapatid ay magkakasama na buhat sa walang pasimula. At si God the Son, the second divine person of the Trinity, siya po daw yung nahayag sa laman kay Jesus Christ. Now, yan po ang pag-usapan natin mga kapatid. Bakit napakahalaga po na pag-usapan natin? Sapagkat napaka-importante na malalaman natin kung sino talaga yung nag-iisang Diyos na karapat-dapat nating mamahalin. Kasi ang sabi po sa Bible mga kapatid, the greatest of all the commandments of God is found in both Old and New Testament. In Deuteronomy chapter 6 verse 4 it says, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, which means, Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. And you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mahalin mo ang nag-iisang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Now, when we come to the New Testament, mga kapatid, hindi po nagbabago ito. The New Testament does not change the definition of God or the concept of God. Even the very word of Jesus Christ in Mark chapter 12, verse 29 to 32, when one of the scribes came and asked, Lord or Master, which is the first of all the commandments? And Jesus responded, This is the first of all the commandments. Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Ganun pa rin mga kapatid, isang Panginoong Diyos pa rin. At ang sabi ng Eskriba sa Mark chapter 12 verse 32, You have said well, Master, for there is one God and no other but He. Singular personal pronoun, hindi po they mga kapatid, kundi He, siya, hindi sila. At mamahalin mo raw yung nag-iisang Diyos na yan ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Yan po ang kikilalanin natin ngayon mga kapatid kung sino yung nag-iisang Diyos na yan. Napakaraming mga verses po mga kapatid na mabasa mo sa Bible from Genesis hanggang Revelation na there is only one God. At ang Diyos mismo ang nagsabi na ako lamang ang Diyos at maliban sa akin, wala na talagang ibang Diyos. For instance, magbibigay lang ako ng mga ilang mga versikulo. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 45 verse 5, For I am God and there is none else. I am the Lord and there is none else. Beside me there is no God. Maliban sa akin, wala ng ibang Diyos. So, napakalinaw po mga kapatid. Nasaan po dito ang kasakasama niyang dalawang persona? Nasabi nila parihong mga Diyos daw itong tatlong mga persona na magkakasama na buhat sa walang pasimula. Wala po mga kapatid. Ang sabi pa niya sa Isaiah chapter 43 verse 10 through 11, There was no God formed before me. There is no God beside me, and there will be none after me. Walang Diyos na una sa akin, walang Diyos katabi ko, wala na rin Diyos na susunod pa sa akin. Napakalinaw na nasaan po dito ang dalawang persona mga kapatid na sinasabi ng Diyos din na kasama niya. Wala po mga kapatid. Ang sabi po nga nila na
Isa lang naman talaga ang Diyos. Pero ang Diyos na ito, mayroon siyang tatlong persona na parihong mga Diyos. Kagaya ng mag-asawa daw, ang babae at lalaki kapag sila'y kinasal, sila'y hindi na dalawa, kundi sila'y maging isa. Nasa Bible po yan, mga kapatid, sa Genesis. Pero hindi po yan pwedeng gamitin natin na analogy, mga kapatid, sa pagka-Diyos. Kasi kung gagamitin natin yan, halimbawa ako, mayroon akong asawa. Sasabihin ko sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapitbahay, ako lamang ang tao sa bahay na ito. Maliban sa akin, wala nang ibang tao. Pero ang totoo, kasama ko pala yung asawa ko. Anong maitatawag niyo sa akin? Sinungaling ako. Bakit ko sasabihin ako lamang ang tao na may kasama naman akong tao rin? Ang asawa ko. Kahit sabihin pa natin, mga kapatid, na siya'y pilay, bulag, pipi, anumang klaseng karamdaman o anumang klaseng disabilities na mayroon siya, tao pa rin siya. Ganon din sa Diyos, mga kapatid, kung talagang kasakasama ng Ama ang dalawang persona na parihong mga Diyos, dapat sasabihin niya ang totoo na kami lamang ang mga Diyos o kami lamang ang Diyos. Wala siyang sinabing ganon, mga kapatid, kundi ako lamang. Napakalinaw po yan, mga kapatid. Isaiah chapter 46 verse 9. For I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Walang kagaya ko. Walang kapariho sa akin. Now, if you could find exactly like God in every way, then He must be that God. Kung makakakita ka ng kapariho ng Diyos, siya yung Diyos na yan sapagkat wala siyang kapariho. Kung makakita ka ng lahat ng mga katangian na kung ano mayroon si Jehovah, siya yun si Jehovah. Kung makakita ka na may kapangyarihang mabumuhay ng patay, siya yun si Jehovah. Kung may makikita ka na may kapangyarihang magpatawad sa mga kasalanan, siya yun si Jehovah. Sapagkat wala siyang kagaya. Kung may makikita kang nagpapakita ng mga malalaking mga miracles, siya yung Diyos na yan. Sapagkat wala siyang kagaya. There is none like me. Now, I can go on and on, mga kapatid. But my time is running away. Sino po itong nag-iisang Diyos na ito? Kikilala natin siya. Sa Malakay chapter 2 verse 10, sabi po doon, mga kapatid, have we not one Father, has not one God created us? Hindi ba isa lamang ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Isa lang ang Diyos at ang Ama. Siya ang Ama na lumalang sa atin. Wala pong Diyos anak o anumang klaseng Diyos, mga kapatid, kundi ang Ama lamang. Na pagdating sa New Testament, ganon pa rin. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, for us there is but one God, the Father, who created all things. Isang Diyos pa rin ang Ama na lumalang sa atin. Sa John chapter 17 verse 3, this is life eternal, that they might know you, Father, the only true God. So the Father is the only true God. Wala nang ibang tunay na Diyos maliban sa Ama. Kung mayroon kang makikilalang Diyos na hindi Ama, apiki po yan na Diyos, sapagkat ang Ama lamang ang iisa at tunay na Diyos. Wala nang iba. Now, I can go on and on. So, sino po itong nag-iisang Diyos na ito? Yan ang Ama. Ano nangyari sa Diyos na ito? Ang Ama, nag-iisang Diyos. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. Ang sabi nila, hindi naman God was manifested in the flesh ang nasa original na text, kundi siya.
siya ay nahayag sa laman or He was manifested in the flesh. Pero ang tanong dyan mga kapatid, sinong siya ang tinutukoy? Sabi nila, si Jesucristo. Si Jesucristo ba ay, sabi pa na mayroon akong nakausap na Iglesia ni Cristo. Si Jesucristo ba ay Diyos? Hindi. Tao lang siya. So siya, si Jesucristo ay tao. Ang nangyari mga kapatid, ang tao, si Jesucristo na tao, nahayag ng maging tao. So, it doesn't make sense po mga kapatid. Doesn't make sense. Tao ka na, mahayag ka pang maging tao. Hindi po mga kapatid. Ang tama mga kapatid na ang Diyos talaga ang nahayag ng maging tao. Hindi tao nahayag ng maging tao. At hindi rin totoo mga kapatid na ang second person sa Trinity, si God the Son, ang nahayag ng maging tao. Kasi walang God the Son po nakasakasama ni God the Father. Ang sabi ng Diyos, sabi ni God the Father, there is no God beside me. Now, kung siya lang nag-iisa, pag sinabing God was manifested in the flesh, anong nangyari? Bakit yung unknown God ang nahayag sa laman? Siya yung Diyos na yan, nahayag sa laman. Nahayag siya sa anak ng tao. So, nung nahayag ang ating nag-iisang Diyos sa anak ng tao, doon na po siya nagkaroon ng dalawang kalagayan. Siya'y nanatiling Diyos at the same time, may kalagayang tao. At ito'y ginagampanan ni Jesus Christ. Bilang tao, siya'y nagugutom, siya'y nauuhaw, napapagod. Bilang tao, siya'y nauuhaw. Ngunit bilang Diyos, sabi niya, ako ang may-ari ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sinumang uminom ay hindi na muling mauuhaw. So, sino ba ang may-ari ng tubig na nagbibigay buhay? Nag-iisa lang at yan ay ang Diyos. Bilang tao, siya ay namatay. Hindi natin sinasabing namatay ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kamatayan. Pero ang namatay ay ang kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos, siya rin ang bumuhay sa sarili niyang katawan. Ang sabi po na sa John chapter 2 verse 19, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, babangunin kong muli. Babangunin kong muli. Hindi sinabing babangunin ng ibang tao, babangunin ng ibang Diyos, kundi babangunin kong muli. Ako ang babangon, sabi ni Jesus Christ. Na sino ba ang bumangon sa katawan ni Jesus Christ? Ang Ama. Kung basahin mo sa Galatians 1:1, the Father raised the body of Jesus Christ. So Jesus in His divinity, He is the Father. Kasi sabi nga niya, I will raise it up. Hindi naman na sinabing He will raise it up. It means siya talaga ang Ama na nasa kalagayang tao. Sa kanyang kalagayang Diyos, mayroon siyang kapangyarihang bibuhayan ang kanyang katawan. Sa kanyang kalagayang pagkatao, siya ay namatay. Kaya nga sabi niya sa Revelation chapter 1 verse 17 through 18, sabi niya, do not be afraid, I am the first and I am the last. I was dead, but I am alive. But behold, I am alive forevermore. So, sino ba yung first and last? Alam natin kung sino yung nag-iisang first and last. Sa Isaiah chapter 44 verse 6, ang sabi ng Diyos, I am the first and I am the last. Beside me, there is no God. Pero pagdating sa Revelation chapter 1 verse 17 through 18, ang sabi ng ating Panginoon, I am the first and I am the last. Dalawa ba sila first and last? Hindi. Siya yung nag-iisang first and last sa Old Testament na naparito sa New Testament sa kalagayang tao. Nahayag siya sa laman. Bilang tao, siya ay namatay. Ngunit bilang Diyos, siya ang first and last, the Alpha and the Omega. Sa kanyang pagkatao, He is the offspring of David. Sa kanyang pagka-Diyos, He is the root of David. Sabi pa na sa Revelation 22 verse 16, I think. Sabi niya, I am the root and the offspring of David. Bakit siya root? Bakit siya ugat? Sapagkat siya ang source of life ni David. Bakit siya supling? Sapagkat siya nagmula kay David.
Sa kanyang pagkatao, may pinagmulan siya. He was born of a woman, born under the law. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, sa wala pa si Abraham, siya na. Sabi niya sa John chapter 8 verse 58, before Abraham was, I am. Wala pa si Abraham, ako na. Siya yung Diyos na yan. Wala namang ibang I am. Siya yung I am sa Exodus chapter 3 verse 14. I am who I am. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 24, unless you believe that I am He, you will die in your sins. Marami pang mga tao ngayon, mga kapatid, na hindi iniwalang siya yung Diyos sa Old Testament na nahayag ngayon, na nahayag noon sa anak ng tao. Siya yun. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 7 through 11, kung nakita ninyo ako, nakita nyo na ang Ama. Kung nakilala ninyo ako, nakilala nyo na ang Ama. Bakit? Sapagkat ang Ama ay tumatahanan sa akin. Tao siya, bilang tao, tinatahanan ng Diyos. Hindi lang kalahati sa pagka-Diyos ang nasa Kanya, kundi mismo ang Ama. The fullness of the Godhead. Sabi ni Paul, Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Christ dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Kay Kristo tumatahanan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi lang po kalahati, mga kapatid. Hindi lang po 1/3 sa Trinity ang tumatahanan kay Kristo, kundi lahat at buo. When the glass is full, you cannot add something more to it. Pag puno ang baso, mga kapatid, it means wala nang kulang. Walang kulang kay Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 2 verse 11 or verse 10, and you are complete in Him which is the head of all principalities and power. So, kumplito ka na kay Jesus Christ. Bakit? Sapagkat lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, nasa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos nasa Kanya. Kaya kung sasambahin mo si Jesus Christ, sinasamba mo ang Ama. Kung nakilala mo si Jesus Christ, nakilala mo ang Ama. Kung nakita mo si Jesus Christ, nakita mo na ang Ama. Bakit? Sapagkat siya yung image of the invisible God. Makikita mo na ang Diyos na hindi makikita in the image of Jesus Christ. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Iniibig niya tayo. Kaya siya nagpahayag sa laman upang ma-experience niya kung ano ang kalagayang tao. Tinukso siya kagaya natin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Na ngayon, mayroong mga tanong. Porque ba tumatahanan ang Ama sa Jesus Christ? Naging Ama na ba siya? Ganito po yan, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng analogy. Simple na analogy. Halimbawa lang, kung ang aking ama nakita ko na pumasok sa mascot ng Jollibee, alam kong siya yon. Ngayon, kung pumasok siya sa Jollibee, sa mascot ng Jollibee, hindi na ba siya ang aking ama? Siya pa rin ang aking ama. At the same time, nasa kalagayan, nasaan yung Jollibee, yung mascot ng Jollibee. Siya pa rin ang aking ama. Pero may distinction yung mascot sa aking ama. Kasi ang mascot, hindi siya coexistent sa aking ama. Hindi siya kasakasama ng aking ama. Buhat sa walang kasimulan. Buhat nung siya isinilang. Pero, ang mascot, yan po yung kapayagan ng aking ama. Kaya siya pa rin ang aking ama na nasa kalagayang mascot. Pero kung humiwalay yung ama ko sa mascot, hindi ko na matatawag na ama ko yung mascot. Kasi hindi naman yan ang ama ko. Wala na dyan ang ama. Kapag ang ama ko bumalik sa mascot, siya pa rin ang ama ko na nasa kalagayang tao.
mascot. So, hanggang dyan lang muna mga kapatid. Medyo mahaba na po ang oras. Maraming salamat.